Hey guys, what's up? My name is Sean Rain and today, kanina nakapag-puso tayo. Ngayong gabi po, pag-usapan natin, no, ang pagtumbling ni Trililing. So, tama nga rin naman yung in-advise kay PRRD ng mga kabaro nito ni Trillanes. Wag na daw pong patulan. 'Di ba? Siguro, alam nila yung history nito ni Trillanes. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ng maraming tao nung napanood nila ito, pero nung ako, tumawa lang ako even nung November. Senate tawag dito, Duwagcom inquiry tungkol nga dyan sa EJK ni PRRD. Kung tutuusin, try niyong panoorin ulit sa ganong kahaba. Sa ganon kahaba. Para sa akin, hindi nga, parang hindi align, no? Yung mga resource person na pinagkukuha nila from Trillanes down kay what's the name of this person? Si De Lima, si Nery Colmenares, pati yung mga siguro kaya kong tanggapin yung mga pamilya kuno ng mga naging biktima ng EJK, no? Ng extrajudicial killing. Alam nyo, sa totoo lang, especially sa mga abogado, alam na nila to. Kami mga nag-aaral, of course, we have a journey of learning things, no, till we graduate from law school. Tama rin naman ng sinabi ng maraming abogado, ang EJK po ay hindi na bago. Anything na ginawa mo unlawful, no, na pumapasok sa revised penal code, okay, can be considered as an EJK. Diba? Nag-create lang sila ng narrative na pinabango lang nila yung kakaibang term, pero at the end of the day, it only equates that EJK can be in different forms of crime. Okay? Oh. Ngayon, mag-focus tayo dito sa ginawa ni Trillanes. Totoo naman. Since 2016, no? Since 2016, hindi niya na tinitigilan itong si PRRD. Si Pulong, no? Si Kong Pulong, si Attorney Mans. Kaya nga nagpatawag yan eh. Sa Senado, 'di ba? Pinagpipilitan niya na itong si Attorney Mans Carpio, pati si anong tawag diyan? Si Kong Pulong, member ng mga triad daw. Coming from Trillanes. Trillanes, tandaan mo, you have a history. Na ikaw mismo gusto mong pabagsakin ng isang gobyerno, ang isang administrasyon, which is kaninong administrasyon? Kay Gloria. Kay Gloria ba yun? Oo, kay Gloria yun, diba? Mm. O, diba, nag-reply muna ako. Kung hindi dahil kay Pinoy, hindi ka naman maabsuelto eh. Dahil kay Pinoy, kaya ka may kalayaan. Diba? Kung talagang loyal ka sa mga dilawan, yung ginagawa ngayon ni Marcos, yun yung tinututukan mo. Dahil, kung hindi dahil sa Marcos, di sana matagal pang buhay yang si Ninoy. Diba? Ito ba yung klase ng taong iboboto ng mga taga-Caloocan? Abay, mag-isip-isip kayo. Ano sabi ng AMLAC?
From 2016 at 17, nag-release na po sila ng public information that they are vehemently denying yung mga sinasabi or sinasabing sa kanila nanggagaling. Yung mga documents na yan. Syempre, hindi yan naaminin ng AMLAC. Bakit? Dahil pwedeng kasuhan ng kahit sino mag-release ng mga ganyan. Ultimo nga bangko eh. Ang tingin niyo sa mga politiko? Exempted sa data privacy? At bakit naman magkakaroon ng interest ang AMLAC na mag-release niyan sa taong gaya nito ni Trillanes? Kung tutuusin nga, simplehan lang natin kung tutuusin nga, hindi naman nakuha ni Trillanes yan directly sa AMLAC. May nagbigay muna sa kanya, tapos ginamit nila ang pangalan ng AMLAC para magtunog silang credible. Diba? Oh. Ngayon, anong mukhang ihaharap nitong hayop na to? Ito, mahilig to mag-file ng cyber libel. So, I really hope and pray na kasuhan. Ang alam ko, may pending case to eh. Kinasuhan to ni Kong Pulong ng cyber libel eh. If I'm not mistaken ha. Ang alam ko. At the same time, no, tandaan nyo, nag-file ng kaso laban kay Duterte. Kay PRRD at saka Senator Bongo yata. Kung dito pa nga lang taob na siya eh. Do you really think yung contents, no? Yung contents ng mga sinabit niyang documents hindi magkakaroon ng doubt? Yung mga tao magre-review nun? 'Di ba? Sige nga. Dapat kay Trillanes sabihin kung ano yung sinabi niya kay PRRD. Kung naaalala niyo yun, ano sinabi niya kay PRRD? Wala ka na. Itigil mo na tong kabaliwan na to. Diba? Bakit hindi ka na lang mag-focus sa pribado mong buhay? Kung nagtuturo ka, di magturo ka na lang. Kung ano mang ginagawa mo in the pleasure of your privacy. Diba? Manahimik ka na lang. Kasi the more na gumagawa ka, the more na nag-iingay ka publicly, the more na nasisira ang pagkatao mo tsaka reputasyon mo. At sabagay, wala ka naman ng reputasyon, Trillanes. Imagine mo, kala mo, ganun ka confident. Sana ang COA kasing tatag ng AMLAC. Na? Hindi yung parang patanga-tanga. Diba? Oh. Ano? Yung mga bumatikos kay PRRD about dyan sa natanga na kayo lahat ngayon. Nga na tayo lahat. Diba? Ano na? Pa-file kayo ng case? Di ngayon pa lang, kung yan mga details na yan ginamit ni Trillanes sa pagpa-file niya ng case, alam niya na sa basurahan ang punta ng kasong final niya. Siguro ito na, enough na tong ebidensya, no? For us to stop entertaining and believing Trillanes. Ngayon, kung gusto pa rin niya magpapansin, kahit magtatumbling yan, pag hindi na yan pinapansin ng tao, titigil din yan. Diba? O para lang siguro magpapansin, kung ano na naman ang umpisa niyang gulo, diba? We don't know. We don't know. Siguro sa mga kabaro niya, sa mga ka-PMAR niya, itong si Trillanes, kilalang kulang sa pansin. Siguro Kasi lahat na lang ginagawa nito para mapansin siya, para mag-ingay para pag-usapan siya Sana talaga Trillanes,
kung magiging maingay ang pangalan mo hindi sa paraan na nakakasira ng pagkatao mo, 'di ba? O kasi tigil-tigilan mo na yung pagsira ng sarili mo, hindi nakakabuti sa'yo.